Ayuda para sa tinatawag na near poor ang target ipamahagi sa pamamagitan ng AKAP o Ayuda para sa Kaposang Kita program ng DSWD. Sila yung nagbabayad ng buwis pero kadalasan nga lahat ng programa namin sa aming departamento pinakatuon sa mas mahihirap pa. Pero sila yung tumutulong sa ating ekonomiya pero sa oras ng kanilang pangangailangan, saan sila kakapit? Pero ayon kay Senadora Amy Marcos, para mapondohan ang AKAP, maraming kinaltasan na dapat sana'y binigyan ng pondo sa national budget. Dati nang pinagdudahan ng mga senador na gagamitin ang AKAP para makakalap ng pirma sa People's Initiative. Bagay na dati nang itinanggi ng DSWD at ilang kongresista. Kung saan-saan yata kinuha, nagugulat ako yung 71 billion doon sa public works na puros foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan ng bansa. Pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund, kasama rin yung 10 billion ng military, tinanggal din sa budget. Paano naman ito? Pinabulaanan ni House Deputy Speaker David Suarez na mababawasan ang pensyon ng mga retiradong government worker at military personnel. Nanindigan ng isang kongresista, dumaan sa tamang proseso ang lahat. It is a very grave accusation that should be studied very carefully and investigated. Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso? Kayo nga po ay nag-signify, you showed your intention, you showed your approval of the same by giving that signature. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Sonny Angara, batid niya ang paglalagay ng Kamara ng programang AKAP sa budget. Nakalagay lang isa sa parang anti-poverty program. So similar. So nung nakita namin, parang similar siya sa AIX. Pero siguro binigyan lang ng pangalan ng ibang pangalan para may branding yung house. Diba? Sabay kami yun sa HGAB, yung tinatawag na HGAB. After NEP, submit ng NEP ang DBM, HGAB. Ipinunto naman ni House Committee on Appropriations Vice Chair Raul Angelo Bongalon ang pagpapatanggal niya ni Senadora Marcos ng 13 bilyong piso mula sa budget ng 4Ps, kaya napagkaita ng ayuda ang maraming nangangailangan. Si Marcos nga raw dapat ang imbestigahan, lalo't simula pa noong 2021, nagre-realign na siya ng 4Ps budget kada taon. Pero sagot dito ng Senadora, TEDMA. Sa Senado naman, nagpatuloy ang pagtalakay sa economic professions na gustong amyendahan sa 1987 Constitution. Pinagtuunan ang pagluluwag sa pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga paaralan na sa ngayon ay hanggang 40% lang. Ayon sa mga senador, ang pinag-uusapang pagluluwag para lang sa higher education o mga kolehiyo at technical at vocational schools. The intention is to keep basic education in the hands of Filipinos. If we allow foreign citizens to control, own, and administer the institutions that we are looking at, that may be prejudicial to our Filipino culture, values, moral, and spiritual matters. Baka they may be in danger. Sabi ng isang Pilipinong nagtuturo abroad, maraming bansa na sa rehiyon ang nagbukas ng edukasyon sa mga dayuhan. Providing a globally competitive and world-class education to all of these 57 million young people is just beyond the financial resources of the government yet. Pero tanong ni Senador Risa Hontiveros, posible bang bilihin ng mga dayuhan ang mga paaralan sa bansa? That would be my interpretation, that basically that is what ownership would allow them to do. Pero ibang usapan daw kung state university tulad ng UP at PUP. In my opinion, cannot sell. No? We are not even allowed to sell, to alienate property natin, real estate, even to another government agency. No? Unless, of course, it's by act of Congress. Para sa GMA Integrated News, si Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mula Ilocos Region hanggang Mindoro Strait, sabay na nagpatrolya sa loob ng ating exclusive economic zone ang tatlong FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force at B-52H Stratofortress bomber ng US Air Force kahapon. Ang joint patrol ng dalawang bansa, inalmahan ng China. Ayon sa Southern Theater Command ng kanilang People's Liberation Army, panguudyok ng gulo ang Joint Air Patrol at hayagang hinahype o pinapalaki pa raw ito. Minonitor daw nila ang Joint Air Patrol at nakabantay ang kanilang mga tropa para ipagtanggol ang kanilang soberanya.
Pero hindi natitinag ang Philippine Air Force na handa raw ulitin ang joint patrol. It's not directed towards any country. It's just a simple exercise to promote regional peace and security, and of course, yung sinabi ko nga kanina, to promote the rules-based order. It's part of exercising our rights, especially within our territory and within our exclusive economic zone. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng DFA tungkol sa pahayag ng China. Ayon sa isang security analyst, ang pahayag ng China ay dahil sa nangangamba ito sa pakinabang ng Amerika sa Pilipinas. China is treating us really like as a tributary state, as a vassal state. We would provide the Americas the access so that they can conduct the necessary military operations against any aggressive actions by China. Ang sumbong naman ng mga Pinoy na mangingisda tungkol sa umano'y cyanide fishing ng mga Chino at Vietnamese sa Baho de Masinloc, ikinaalarma ni Pangulong Bongbong Marcos. The best that we know is that there really is, as far as we can tell. Sabi ng BIFAR, talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi, matagal nang ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. If we feel that there is enough ground to do so, we will. The Philippine Coast Guard is currently coordinating with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and of course with marine scientists, to look into the reports of cyanide fishing that allegedly destroyed the marine environment in Baho de Masinloc. So right now, that is our collective action. At hindi lang daw Baho de Masinloc ang titingnan. Noong nakaraang taon, umikot ang PCG, BIFAR at UP Marine Science Institute sa ilang bahura sa West Philippine Sea. Nakatakda na raw nilang ilabas ang resulta ng ginawa nilang pag-aaral sa susunod na buwan. The UP Marine Science Institute will be conducting a forum, for them to disclose to the public the result of their findings in Luzon Reef and Escoda Shoal. Ayon naman sa Office of the Solicitor General, kailangan ng seryosong factual verification pagdating sa aligasyon ng paggamit ng cyanide bago makapagsampa ng reklamo sa International Court laban sa mga gumawa nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi.